Alam nyo naman eh, di ba? Na, naku, ano po nakikiramay po kami doon sa mga nawalan ng tahanan, doon sa mga naulila po na mga kababayan natin, na mga taga Cebu po, mga bossing. No? Naalala nyo ho, mga kababayan, ang sinasabi, ang Cebu daw po ay #1 Duterte. Mga bossing, bakit daw ho? Dahil dito daw, oh. Yan, nagsisigawan po. Nalungkot ho ako nung nakita ko, mga kababayan eh. Kasi sabi ko, naku, mapapababa na yata si Pangulong Bongbong Marcos kasi ito na po ang Cebu, mga bossing. Nag-uumpisa na po na sumigaw ng Duterte. Nakikita nyo po yan? Yan po ang dami, mga kababayan. Oh, yan ang dami. Duterte! So, ang kinaption pa dyan, Cebu is a solid Duterte daw ho, mga bossing. Tingnan natin. Sige nga! Sigaw! Banat! Harap walang laman. Empty yung harap. Covered court lang yan. Hindi nyo pa minaximize yung yung lugar. Oh, nasa labas yung iba. Tapos yung harap ng court, wala. Kailangan empty yon para safe yung mga magsasalita. Ganun ba? Sige nga. Ayun pala sila. Nandoon niya sila, oh. Berdeng-berde, lakihan ko, oh. Lakihan ko. Oh. Ang dami pala, mga kababayan, nung sumisigaw doon sa Cebu ng Duterte. Duterte. Oh, tuloy. Ano kasi ate, Duterte daw, oh. Naku po. Hindi ho yan kabuuan ng Cebu. Dahil ito po, mga kababayan, ang malaking pagkakamali ng Duterte camp ay nagbida-bida sila sa Cebu at ginamit agad ang propaganda. Hindi naging bukal sa kanilang puso ang pagtulong sa mga nalindol, nakakahiya, masyadong mababa, napakatrapo mo, Sara Duterte. Yan po yung yan po ang pahayag ng Cebu Citizen, Governor and Mayor kay PBBM. Nagpapasalamat. Pakinggan ho natin, mga bossing, ha. Pero hindi natin tatapusin kasi ho, Bisaya, hindi ko naman maintindihan din. Mga igsuong Cebuanon, maayong gabi. Kuyog nato karong adlaw ang presidente nganing adto sa Bugong. Ug dito nato nakita ang kadaot ng gidala sa linog. Daghan ang dahil nakita ko nagpapasalamat yung mayor, yung governor kay Pangulong Bongbong Marcos at ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya natin to, basta sama-sama tayo. Tanggap, 'di ba? Sabi ni Egay Santos, ang paghingi na mag-resign si PBBM para maging presidente si Sara Duterte ay parang tumalon mula sa kawali diretso sa apoy. Oh, correct. Nag-antos ug daghan ang nanginahanglan og tabang. Bisan maligaya ang mamamayang Pilipino sa pagpunta o maligaya yung mga taga Cebu sa pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos at ramdam nila, mga bossing, na talagang yun ang tunay na tulong, walang halong pamumulitika. Rekta tayo dun, punta tayo dun upang sa ganon matulungan yung mga Cebuano. Hindi kagaya nung isa, malamang yan sa alamang, mga bossing, ang background nun yan ay may paninira pa din sa gobyerno natin. May paninira pa din kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Sabi ni Sir Leo 37, kaloyalista, tayo naman ang magpakita ng pwersa sa buong bayan o bansa habang ang mga kalaban ay ngawa ng ngawa sa ating Presidente BBM. Gawa ng gawa, trabaho ng trabaho. Correct. Yan. Di ba? Yan ang alam ng mamamayang Pilipino. Yung sinasabi nung mga nung mga tawag dito, nung mga magrarally na walang ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos, puro lang ganyan, puro lang ganito, ganyan, hindi pinapaniwalaan ng bayang Pilipinas yan. Bakit po? Kasi nakikita nila yung gawa at trabaho at mga proyekto ng Pangulo at nais talagang masugpo ang korupsyon. Sabi ni ni Ma'am Annalyn Ando, Sir Mark, tent daw na pinagamit ni PBBM galing pa daw sa COVID time. Totoo ba? Hindi ko kasi nakita o nabalitaan. Ang COVID time, kailan? 2015,
2020 kung sakali na totoo. No? 2020, 2021, 4 na taon. Bakit? Sa tingin nyo ba sira na yon? Kung yun man ang pinagamit, bakit kay Duterte ba yon? No? Kung kay Duterte yun, di paglalagay nyo doon sa bahay ni Duterte, doon nyo ilagay kung ayaw nyo ipagamit doon sa mga susunod na presidente. Di ba? Kung sinasabi, naku, ano yan, tent ni Duterte yan or whatever. Di dapat dilagay nyo sa bahay ni Duterte, pinagtatayo nyo doon o doon nyo itinambak. Di ba? Kung meron man pong gamitin na tent, mga kababayan, na nagsimula sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte, mga bossing, ano naman, pag-aari ng gobyerno yan. Hindi naman binili ni Duterte, galing sa bulsa niya yan. Galing sa mamamayang Pilipino yan. Ano, yung COVID? Dahil nandoon, anok nung tinupuno yun? Ano yun? 4 na taon, buhay pa yung COVID. Mga kababayan, yung virus kapag kahuyan, lumabas sa katawan ng tao at dumampi doon sa mga ano, siguro, kung hindi ako nagkakamali, mga 2 araw, wala na yan. Diba? Sabi nila, namatay daw sila sa virus kesa sa lindol. Mga bobo yung mga DDS talaga. Ano? Pagka nawala nga sa katawan ng tao yan, mga 2 araw, 3 araw nang nandoon lang, kumbaga, wala na din ho yan, mga boss. Sabi nila, namatay daw sila sa virus kesa sa lindol. Sabi ni Sir Miko Boys, ayan, nainis na, nabwisit na, nagpalabas na ng super sticker. Salamat po, sir. Anyway, alisin ko na ho yan, mga kababayan. Dumako na tayo. Naku, eto mismong si Atty. Lorna Capunan, mga bossing, mukhang isinisiwalat si Inday Sara Duterte. Bakit daw ho? Whole thing of Ito. Pakinggan ho natin, this whole thing of motion to dismiss is motivated by fear. By fear that Impeachment. Impeachment, mga kababayan. Totoo. Ayan, hindi ko pa inuumpisan. Ito, hindi ko pa napapanood ng tuloy-tuloy yan. At sabi ko nga, papanoorin ko itong mga ito at saka ako magre-reaction ng live para yung reaction ko talagang totoo. Yan, narinig ko pa lang, motion to dismiss, impeachment. Totoo naman Takot sila, mga kababayan. Kabado ho sila. Wala silang maipakita o maipanangga doon sa nag-uumapaw na ebidensya ho. Di ba? Kaya ang sagot nila, ay dismiss na lang natin yung impeachment.